Ruth. Unang kabanata. At nangyari ng mga kaarawan ng humatol ang mga hukom na nagkagutom sa lupain, at isang lalaking taga Bethlehem, Judah ay yumaong nakipamayan sa lupain ng Moab, siya at ang kaniyang asawa at ang kaniyang 2 anak na lalaki. At ang pangalan ng lalaki ay Elimelech, at ang pangalan ng kaniyang asawa ay Noemi, at ang pangalan ng kaniyang 2 anak ay Mahalon at Chelion, mga Efrateo na taga Bethlehem, Judah. At sila'y naparoon sa lupain ng Moab at nanirahan doon. At si Elimelech na asawa ni Noemi ay namatay, at siya'y naiwan at ang kaniyang 2 anak. At sila'y nagsipag-asawa sa mga babae sa Moab, ang pangalan ng isa'y Orpha at ang pangalan ng isa'y Ruth, at sila'y tumahan doon na may 10 taon. At namatay kapuwa si Mahalon at si Chelion, at ang babae ay naiwan ng kaniyang 2 anak at ng kaniyang asawa. Nang magkagayoy bumangon siya na kasama ng kaniyang 2 manugang upang siya'y bumalik mula sa lupain ng Moab, sapagkat kaniyang nabalitaan sa lupain ng Moab kung paanong dinalaw ng Panginoon ang kaniyang bayan sa pagbibigay sa kanila ng tinapay. At siya'y umalis sa dakong kaniyang kinaroroonan at ang kaniyang 2 manugang na kasama niya, at sila'y yumaon upang bumalik sa lupain ng Judah. At sinabi ni Noemi sa kaniyang 2 manugang, "Kayo'y yumaon na bumalik ang bawat isa sa inyo sa bahay ng kaniyang ina. Gawan nawa kayo ng magaling ng Panginoon, na gaya ng inyong ginawa sa mga namatay at sa akin. Ipagkaloob nawa ng Panginoon na kayo'y makasumpong ng kapahingahan, bawat isa sa inyo sa bahay ng kaniyang asawa." Nang magkagayoy kaniyang hinagkan sila at inilakas nila ang kanilang tinig at nagsiiyak. At sinabi nila sa kaniya, "Hindi, kundi kami ay babalik na kasama mo sa iyong bayan." At sinabi ni Noemi, "Kayo'y magsibalik mga anak ko, bakit kayo'y yayaong kasama ko? May mga anak pa ba ako sa aking tiyan na magiging inyong mga asawa? Kayo'y magsibalik mga anak ko, magpatuloy kayo ng inyong lakad, sapagkat ako'y totoong matanda na upang magkaroon pa ng asawa. Kung aking sabihin, ako'y may pag-asa kung ako'y magkaasawa man ngayong gabi at ako'y magkakaanak man. Maghihintay kaya kayo hanggang sa sila'y lumaki? Magbabawa kaya kayo na magkaasawa? Huwag mga anak ko, sapagkat daramdamin kong mainam dahil sa inyo, sapagkat ang kamay ng Panginoon ay nanaw laban sa akin." At inilakas nila ang kanilang tinig at nagsiiyak uli, at hinagkan ni Orpha ang kaniyang biyanan. Ngunit si Ruth ay yumakap sa kaniya. At sinabi niya, "Narito, ang iyong hipag ay bumalik na sa kaniyang bayan at sa kaniyang Diyos. Bumalik kang sumunod sa iyong hipag." At sinabi ni Ruth, "Huwag mong ipamanhik na kita'y iwan at bumalik na humiwalay sa iyo, sapagkat kung saan ka pumaroon, ay paroroon ako. At kung saan ka tumigil, ay titigil ako. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Kung saan ka mamatay, ay mamamatay ako, at doon ako ililibing. Hatulan ako ng Panginoon at lalo na, maliban ang kamatayan ang maghiwalay sa iyo at sa akin." At nang makita ni Noemi na mapilit ng pagsama sa kaniya, ay tumigil ng pagsasalita sa kaniya. Sa gayoy yumaon silang 2 hanggang sa sila'y dumating sa Bethlehem. At nangyari, nang sila'y dumating sa Bethlehem, na ang buong bayan ay napataka sa kanila, at sinabi ng mga babae, "Ito ba'y si Noemi?" At sinabi niya sa kanila, "Huwag na ninyo akong tawaging Noemi, tawagin ninyo akong Mara, sapagkat ginawan ako ng kapait-paitan ng makapangyarihan sa lahat. Ako'y umalis na puno, at ako'y iniuwi ng Panginoon na walang dala. Bakit ninyo ako tinatawag na Noemi? Yamang ang Panginoon ay nagpatotoo laban sa akin, at dinalamhati ako ng makapangyarihan sa lahat." Sa gayo'y nagsibalik si Noemi at si Ruth na Moabita, na kaniyang manugang na kasama niya, na nagsibalik mula sa lupain ng Moab, at sila'y nagsidating sa Bethlehem sa pasimula ng pag-aani ng Sibada, 2 kabanata. At si Noemi ay may kamag-anak ng kaniyang asawa, isang mayamang makapangyarihan, sa angkan ni Elimelech, at ang pangalan niya ay Buz. At sinabi ni Ruth na Moabita kay Noemi, "Paparoonin mo ako ngayon sa bukid, at mamulot ng mga uhay sa likuran niya ang aking kasumpungan ng biyaya sa paningin." At sinabi niya sa kaniya, "Yumaon ka, anak ko." At siya'y yumaon at naparoon at namulot sa bukid sa likuran ng mga ani, at nagkataong dumating sa bahagi ng lupa na nauukol kay Buz, na sa angkan ni Elimelech. At narito, si Buz ay nanggaling sa Bethlehem, at nagsabi sa mga ani, "Ang Panginoo'y sumainyo nawa." At sila'y sumagot sa kaniya, "Pagpalain ka nawa ng Panginoon."
Nang magkagayoy sinabi ni Buz sa kaniyang lingkod na kaniyang katiwala sa mga ani, sinong babae ito? At ang lingkod na katiwala sa mga ani ay sumagot at nagsabi, siya'y babaeng Moabita na bumalik na kasama ni Noemi na mula sa lupain ng Moab. At kaniyang sinabi, isinasamo ko sa iyong pamulutin mo ako at papagtipunin sa likuran ng mga ani sa gitna ng mga bikis. Sa gayoy naparoon siya at nagpatuloy sa makatuwid bagay mula sa umaga hanggang ngayon, liban sa siya'y nagpahingang sandali sa bahay. Nang magkagayoy sinabi ni Buz kay Ruth, di mo ba naririnig, anak ko? Huwag kang mamulot sa ibang bukid o lumagpas man dito, kundi manahan ka ritong malapit sa piling ng aking mga alilang babae. Itanaw mo ang iyong mga mata sa bukid na kanilang inaanihan at sumunod ka sa kanila. Di ba ibinilin ko sa mga bataan na huwag kanilang gagalawin? At pagka ikaw ay nauuhaw, pumaroon ka sa mga banga at uminom ka sa inigib ng mga bataan. Nang magkagayoy nagpatira pa siya at yumukod sa lupa at nagsabi sa kaniya, bakit ako nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin na nilingap mo ako, dangang ako'y taga-ibang lupa? At si Buz ay sumagot at nagsabi sa kaniya, ipinatalastas sa akin ang buong iyong ginawa sa iyong biyanan mula sa pagkamatay ng iyong asawa, at kung paanong iyong iniwan ang iyong ama at iyong ina at ang lupang pinanganakan sa iyo, at ikaw ay naparito sa bayan na hindi mo nakilala ng una. Gantihin nawa ng Panginoon ang iyong gawa at bigyan ka nawa ng lubos na gantimpala ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa ilalim ng mga pakpak niyang iyong kakanlungan. Nang magkagayoy kaniyang sinabi, makasumpong nawa ako ng biyaya sa iyong paningin, Panginoon ko, sapagkat ako'y iyong inaliw at sapagkat may kagandahang loob na pinagsalitaan mo ang iyong lingkod, bagaman ako'y hindi gaya ng isa sa iyong mga alila. At sa pagkain ay sinabi ni Buz sa kaniya, parito ka at kumain ka ng tinapay at basahin mo ang iyong subo sa suka. At siya'y umupo sa siping ng mga ani at iniabot niya sa kaniya ang sinangag na trigo at siya'y kumain at nabusog at lumabis. At nang siya'y tumindig upang mamulot, ay iniutos ni Buz sa kaniyang mga bataan na sinasabi, pamulutin ninyo siya hanggang sa gitna ng mga bigkis at huwag ninyo siyang hiyain. Matihugot din ninyo siya ng ilan sa mga bigkis at iwan ninyo at pamulutin niya at huwag ninyong hiyain siya. Sa gayoy namulot siya sa bukid hanggang sa paglubog ng araw at kaniyang hinampas yaong kaniyang napamulot at may isang epa ng sibada. At kaniyang dinala at pumasok sa bayan at nakita ng kaniyang biyanan ang kaniyang napamulot at kaniyang inilabas at ibinigay sa kaniya ang lumabi sa kaniya pagkatapos na siya'y nabusog. At sinabi ng kaniyang biyanan sa kaniya, saan ka namulot ngayon at saan ka gumawa? Pagpalain nawa yaong lumingap sa iyo. At itinuro niya sa kaniyang biyanan kung kanino siya gumawa at sinabi, ang pangalan ng lalaki na aking ginawan ngayon ay Buz. At sinabi ni Noemi sa kaniyang manugang, pagpalain nawa siya ng Panginoon na hindi ikinait ang kaniyang kagandahang loob sa mga buhay at sa mga patay. At sinabi ni Noemi sa kaniya, ang lalaking yaon ay isa sa mga kamag-anak na malapit natin, isang pinakamalapit na kamag-anak natin. At sinabi ni Ruth na Moabita, o sinabi niya sa akin, ikaw ay sumunod na malapit sa aking mga bataan hanggang sa kanilang matapos ang aking ani. At sinabi ni Noemi kay Ruth na kaniyang manugang, mabuti anak ko, na ikaw ay lumabas na kasama ng kaniyang mga alila at huwag kang masumpungan sa ibang bukid. Sa gayoy nakipisang maliksi na kasiping ng mga alila ni Buz upang mamulot hanggang sa katapusan ng pag-aani ng sebada at pag-aani ng trigo, at siya'y tumahang kasama ng kaniyang biyanan. 3 kabanata. At sinabi sa kaniya ni Noemi na kaniyang biyanan, anak ko, hindi ba kita ihahanap ng kapahingahan na ikabubuti mo? At ngayoy wala ba rito si Buz na ating kamag-anak na ang kaniyang mga alila ay siya mong kinasama? Narito, kaniyang pahahanginan ang sebada ngayong gabi sa giikan. Maligo ka nga at magpahid ka ng langis at magbihis ka at bumaba ka sa giikan, ngunit huwag kang pakilala sa lalaki hanggang siya'y makakain at makainom. At mangyayari paghiga niya na iyong tatandaan ang dakong kaniyang hihigaan, at ikaw ay papasok at iyong alisan ng takip ang kaniyang mga paa at mahiga ka, at sasabihin niya sa iyo kung ano ang iyong gagawin. At sinabi niya sa kaniya, lahat ng iyong sinasabi sa akin ay aking gagawin. At siya'y bumaba sa giikan at ginawa niya ang ayon sa buong iniutos sa kaniya ng kaniyang biyanan. At nang si Buz ay makakain at makainom at ang kaniyang puso'y maligayahan, siya'y yumaong nahiga sa dulo ng bunton ng trigo, at siya'y naparoong marahan.
at inalisan ng takip ang kaniyang mga paa at siya'y nahiga. At nangyari sa hating gabi na ang lalaki ay natakot at pumihit at narito isang babae ay nakahiga sa kaniyang paanan at sinabi niya, "Sino ka?" At siya'y sumagot, "Ako'y si Ruth na iyong lingkod. Iladlad mo nga ang iyong kumot sa iyong lingkod sapagkat ikaw ay malapit na kamag-anak." At kaniyang sinabi, "Pagpalain ka nawa ng Panginoon, anak ko. Ikaw ay nagpakita ng higit na kagandahang loob sa huli kaysa ng una sa hindi mo pagsunod sa mga bagong tao maging sa dukha o sa mayaman. At ngayon, anak ko, huwag kang matakot. Gagawin ko sa iyo ang lahat na iyong sinasabi sapagkat buong bayan ng aking bayan ay nakakaalam na ikaw ay isang babaeng may bait. At tunay nga na ako'y kamag-anak na malapit, gayon man ay may kamag-anak na lalong malapit kay sa akin. Maghintay ka ngayong gabi at mangyayari sa kinaumagahan na kung kaniyang tutuparin sa iyo ang bahagi ng pagkakamag-anak ay mabuti. Gawin niya ang bahagi ng pagkakamag-anak, ngunit kung di niya gagawin ang bahagi ng pagkakamag-anak sa iyo ay gagawin ko nga ang bahagi ng pagkakamag-anak sa iyo kung paano ang Panginoon ay nabubuhay. Mahiga ka nga hanggang kinaumagahan." At siya'y nahiga sa kaniyang paanan hanggang kinaumagahan, at siya'y bumangong maaga bago magkakilala ang isa't isa, sapagkat kaniyang sinabi, huwag maalaman na ang babae ay naparoon sa giikan. At kaniyang sinabi, dalhin mo rito ang balabal na nasa ibabaw mo at hawakan, at hinawakan niya, at siya'y tumakal ng 6 na takal na sebada, at isinunong sa kaniya, at siya'y pumasok sa bayan. At nang siya'y pumaron sa kaniyang biyanan ay sinabi niya, "Ano nga, anak ko?" At isinaysay niya sa kaniya ang lahat na ginawa sa kaniya ng lalaki, at sinabi niya, "Ang 6 na takal na sebadang ito ay ibinigay niya sa akin, sapagkat kaniyang sinabi, huwag kang pumaroong walang dala sa iyong biyanan." Nang magkagayoy sinabi niya, "Maupo kang tahimik, anak ko, hanggang sa iyong maalaman kung paanong kararatnan ng bagay, sapagkat ang lalaking yaon ay hindi magpapahinga hanggang sa kaniyang matapos ang bagay sa araw na ito." Ika-4 na kabanata. Si Boaz nga'y sumampa sa pintuang bayan at naupo siya roon, at narito, ang malapit na kamag-anak na sinalita ni Boaz ay nagdaan. Sa lalaking yaoy sinabi niya, "Oy Kuwan, lumiko ka, maupo ka rito." At siya'y lumiko at naupo. At siya'y kumuhang 10 lalaki sa mga matanda sa bayan at sinabi, "Maupo kayo rito." At sila'y naupo. At sinabi niya sa malapit na kamag-anak, ipinagbibili ni Noemi na bumalik na galing sa lupain ng Moab ang bahagi ng lupa na naging sa ating kapatid na kay Elimelech. At aking inisip na ipahayag sa iyo na sabihin, bilhin mo sa harap nilang nakaupo rito at sa harap ng mga matanda ng aking bayan. Kung iyong tutubusin ay tubusin mo, ngunit kung hindi mo tutubusin ay saysayin mo nga upang matalastas ko, sapagkat wala nang tutubos na iba pa liban sa iyo. At ako ang sumusunod sa iyo." At sinabi niya, "Aking tutubusin." Nang magkagayoy sinabi ni Boaz, "Anumang araw na iyong bilhin ang parang sa kamay ni Noemi, ay marapat na iyong bilhin din ang kay Ruth na Moabita na asawa ng namatay upang ibangon ang pangalan ng namatay sa kaniyang mana." At sinabi ng malapit na kamag-anak, "Hindi ko matutubos sa ganang akin, baka masira ang aking sariling mana. Iyon na ang aking matuwid ng pagtubos, sapagkat hindi ko matutubos." Ito nga ang kaugalian ng unang panahon sa Israel tungkol sa pagtubos at tungkol sa pagpapalit upang patotohanan ang lahat ng mga bagay. Hinuhubad ng isa ang kaniyang pangyapak at ibinibigay sa kaniyang kapwa, at ito ang paraan ng pagpapatotoo sa Israel. Sa gayoy sinabi ng malapit na kamag-anak kay Boaz, "Bilhin mo sa ganang iyo." At hinubad niya ang kaniyang pangyapak, at sinabi ni Boaz sa mga matanda at sa buong bayan, "Kayo'y mga saksi sa araw na ito na aking binili ang lahat ng kay Elimelech at lahat na kay Chelion at kay Mahalon sa kamay ni Noemi. Bukod dito'y si Ruth na Moabita na asawa ni Mahalon ay aking binili na maging aking asawa upang ibangon ang pangalan ng namatay sa kaniyang mana, upang ang pangalan ng namatay ay huwag mahiwalay sa gitna ng kaniyang mga kapatid at sa pintuang bayan ng kaniyang dako. Kayo'y mga saksi sa araw na ito." At ang buong bayan na nasa pintuang bayan at ang mga matanda ay nagsabi, "Kami ay mga saksi." Gawin ng Panginoon ng babae na pumapasok sa iyong bahay na gaya ni Rachel at gaya ni Leah, na silang dalawa ang nagtatag ng sangbahayan ni Israel, at maging makapangyarihan ka sa Ephrata at maging bantog sa Bethlehem.
At ang iyong sangbahayan ay maging gaya ng sangbahayan ni Phares na ipinanganak ni Thamar kay Judah sa binhi na ibibigay ng Panginoon sa iyo sa batang babaeng ito. Sa gayoy kinuha ni Boaz si Ruth at siya'y naging kaniyang asawa. At siya'y sumiping sa kaniya at pinapaglihi ng Panginoon at siya'y nanganak ng isang lalaki. At sinabi ng mga babae kay Noemi, pagpalain ka nawa ng Panginoon na hindi ka binayaan sa araw na ito na mawalan ng isang malapit na kamag-anak at maging bantog nawa ang kaniyang pangalan sa Israel. At siya'y magiging sa iyo ay isang tagapagsauli ng buhay at tagapagkandili sa iyong katandaan, sapagkat ang inyong manugang na nagmamahal sa iyo ay nagkaanak sa kaniya at siya'y mahigit pa sa iyo kaysa 7 anak. At kinuha ni Noemi ang bata at inihilig sa kaniyang kandungan at siya'y naging yaya. At nilagyan ng pangalan ng mga babaeng kaniyang kapitbahay na sinasabi, may isang lalaki na ipinanganak kay Noemi at tinawag nila ang pangalan niya na Obed. Siya ang ama ni Isai na ama ni David. Ito nga ang mga lahi ni Phares. Naging anak ni Phares si Hezron at naging anak ni Hezron si Ram at naging anak ni Ram si Aminadab at naging anak ni Aminadab si Nahason at naging anak ni Nahason si Salmon at naging anak ni Salmon si Buz at naging anak ni Buz si Obed at naging anak ni Obed si Isai at naging anak ni Isai si David